'di ba, plastic, ng mga wood, ng mga fuel, no? So lahat 'yan, it boils down to the basic structure ng atoms, molecules, elements, no? So dapat ganun ang pag-intindi natin diyan, no? So kumuha ako ng basic definition from the EIA ng Amerika. Ang tanong, ano ba 'tong EIA? Anong EIA? Agency yan, agency ng government sa Amerika about sa mga federal agency sa statistics na with regards to energy, na. So yan ay Energy na Information Administration ng Amerika. So kinuha ko yan dito sa internet kasi mas simple, na. So ang sabi dito ay pwede pabasa natin. Pabasa naman ng isang lady student. Babae naman kasi ngayon ay ano tayo ngayon, God, no? Gender month yata tayo ngayon. So equality between men and women, no? Pakibasa naman, ma'am. Sino ba mag-volunteer? Para marinig naman natin yung boss ng isang student na lady. Ay, babae po ba? Oo. Pa-volunteer ng babae naman para may participation naman yung lady students natin. Ako na lang po, sir. Anong pangalan mo? Jessa May po. Jessamay, sige, pakibasa. Chemical energy is energy stored in the bands of atoms and molecules. Batteries, biomass, petroleum, natural gas, and coal are examples of chemical energy. Chemical energy is converted to thermal energy when people burn wood in a fireplace or burn gasoline in a car's engine. Yun, thank you, no? Jessamay. So, yan maliwanag dyan. And it's coming from US agency or government agency. And it is kind of easy to understand na definition, no? Hindi tayo nag-define dito ng kung anong matataas na highfalutin words. Ang importante lang maintindihan natin. Ano ba tong chemical energy na pinagsasabi sa ating syllabus, no? Yung chemical energy daw ay energy stored in the bonds. Ano yung bonds? Yung pagkakadikit-dikit, no? Yung arrangement ng bonds, no? Kung paano sila nagdudugtong-dugtong o grupo-grupo ng atoms na nagkakadikit-dikit. Atoms and molecules maliwanag naman, di ba? Di ba ang pinaka-basic ng mga structure ng matter ay atoms, at yung atoms ay may tatlong parts, di ba? Sabi natin, ano 'yon? Electron, proton, tsaka neutron, no? So sa isang atom. Pag nag-combine yung mga atoms, anong tawag doon? What do you call when atoms, no? About 2 atoms, no? 2 atoms and 1 atoms of ganito, ganyan, no? Pag nagsama-sama na yung mga atoms, molecules na yon, no? Tapos sama-sama sila, nagiging compound, no? Bawa diba review natin, ano bang review natin? For example, we have 2 atoms of hydrogen. Normally, yung atoms when we write that in notation, makikita natin yung sa subscript. Sa subscript natin makikita. So, 2 atoms of hydrogen can be written like this, no? And then, 1 atom of oxygen. So, pag pinagsama mo sila, di ba? Nagiging sila, nagiging compound, no? Yung 2 atoms of hydrogen at 1 atom ng oxygen. Imaginein mo yung dalawang gas, di ba gas yan? At isang oxygen, no? Magiging liquid, di ba? Ito, magiging liquid. Ano to?
tubig, water, no? So, binabanggit lang natin yan kasi ito yung mga ano, no? Yung mga basic structure. So, galing yan sa mga chemical elements, no, ng hydrogen and oxygen. Ngayon, ang energy na nakapaloob dyan as a potential energy na naka-store dyan, yun yung chemical energy. And pag naka-store, may posibilidad na ma-release, no? It could be released, no? So, siyempre, stored, magiging, ano, pag na-release yan, magkakaroon ng another form of energy. Di ba? Kasi sabi natin, yung energy is not created or destroyed. It could be only transformed to another form, no? Saan normally na nata-transform yung chemical energy? Saan daw? Yes. It is converted to what form Thermal of energy? energy po. Thermal. Thermal or heat, di ba? Thermal, yan. So isa-isahin natin to, no? Bago tayo mag-calculate, no? So chemical energy is converted to thermal when people burn wood in a fireplace. So kunin natin yung wood. So eto yung kahoy, siyempre yung kahoy, 'di ba? Ano 'yan, no, material, no? Pag in-extract mo yung kahoy, yung mga material 'yan, no? May mga iba-ibang composition 'yan, no? Yung wood. Pag inaral mo, parang fuel, pag inaral mo siyempre may carbon, 'di ba? Hydrocarbons 'yan eh. May carbon, may hydrogen, 'di ba? Kung 'yan ay propane, pentane, ganun, octane, no? Normally naka-base 'yan sa tinatawag na hydrocarbons, na yung mga kerosene, pati mga diesel, 'di ba? Ngayon, merong naka-store doon, no, as a potential energy when it burns, no, pagkaroon ng combustion, no, due to heat. And due to yung fuel na nga yan, no? Kasi yung wood or yung gasoline is fuel, pag dinagdagan mo ng heat tsaka ng oxygen, magkakaroon ng burning or combustion, no? So doon na ngayon namamanifest yung release of chemical energy, no? Napupuntang thermal. Aside from thermal, ano pa yung isang manifestation ng chemical energy in terms of combustion? Kasi nasa combustion tayo. Yung light, di ba? So may init tsaka may light. Sandali lang, may sasagutin lang ako na teacher. Anyway, yun. So tingnan natin yung mga example dito, no? Battery. Papaano nagre-release ng chemical energy yung battery? Is battery a chemical? May mga chemical ba sa battery? Ano ang chemical sa battery? Battery ng sasakyan. Ano to? Kung ganyan ang battery mo na ginagamit sa jeep, sa car, or sa tricycle, anong tawag dyan? Anong main component ng battery? Ano ang main chemical sa battery? Kaya nga tinawag na chemical energy. Ano yan? Ito ay may lead, di ba? Ito ay lead acid. Yung mga battery naman ng cellphone, ano yon? Kadalasan anong chemicals yun? Aklas? Lithium, Lithium ion. lithium ion, no? So yung mga battery ng car ni Elon Musk, yung pinakamayaman na tao ngayon sa buong mundo,
Siya ang founder ng Tesla, di ba? Tsaka yung mga boring machine, yung mga sa solar, no? Tsaka yung sa binili niya na rin yung Twitter, no? Pero mas sumikat siya doon sa tinatawag na renewable, yung solar, no? Solar energy, tsaka yung energy na electric, no? Mga battery na ginagamit sa kanyang car, no? Electric car, battery yon, battery na kina-charge, no? So you have to charge, and then the good thing about that car na dinesign nila is a lot better or far faster, no? Faster than fuel-based na car. Mas mabilis pa dun sa mga diesel or gasoline, no? Pwedeng pangarera. Okay? Pag inaral mo yung yung kotse ni Elon Musk, ang daming battery doon, no? Nakapack, no? Naka-battery. Lithium ion, no? Lithium ion. Okay? So, yung mga battery na yan, katulad ng mga Eveready, ganyan. So, mga chemical siya nasa loob at kadalasan dyan ay, yun nga, binubuo ng lithium ion at kung ano-ano pang mga composition ng battery. Ano pa yung sisunod? Biomass. Ano yung biomass? Di ba na-report na natin to? Ano ba yung example ng biomass? Yun yung mga dumi, no? Dumi ng hayop, tapos o kaya yung mga galing sa mga damo-damo, mga siit-siit, no? Na pwedeng makapag-produce ng energy, na katulad ng methane, no? Halimbawa yung sa mga basurahan, di ba? So pwedeng mag-release siya ng methane kasi nagkakaroon ng mga enzyme ng mga bacteria, di ba? Tapos mag-release sila ng heat. Petroleum, alam naman natin na petroleum is mostly based on the carbons, no? Based on carbon and hydrogen, no? Petroleum, natural gas and coal, no? So yung mga yan ay mga fuels, and then may stored energy dyan, and then if there's a burning, meaning if there's a heat, and that's gonna be the fuel already, yung fuel, and then the air, magkakaroon ng burning. Coal, no, is the same. Yung coal na to hindi yung charcoal, ito yung coal na minimina sa Brazil, sa Indonesia, no? So sa Russia, no, malalaking mga exporter ng coal. Galing yan sa minahan, no? So may stored energy doon because pag na-apply mo ng heat tapos sumama yung hangin, mag-release siya ng tremendous amount of thermal energy. Yung mga ginagamit sa power plant, no, mga coal yon or natural gas or mga diesel or petroleum, no? Mga tawag doon yung mga bunker fuel, no? Or heavy fuel oils. So lahat ng iyon ay chemical or example ng chemical energy. So malinaw na 'yon, no? So to imagine ko ano nangyayari, halimbawa paano nagkakaroon ng release of energy, yung burn ng wood, no? Halimbawa nagsaing ka using wood or ginamit mo yung wood, no, sa pagsisiga, no? So sa fireplace, or pag nag-burn ka ng gasoline, no? Halimbawa yung petroleum mo, mga diesel mo, no? Sa car, siyempre meron dong pag gasoline, meron dong spark plug, di ba? Tapos may fuel tsaka air mixture, no? Air fuel ratio, air fuel mixture, and then with that kind of heat source, that is the spark plug, no? So magkakaroon ka ng fire triangle, di ba? Kailangan mo ng triangle ng fire, eh. So may air or oxygen ang mainly component dito, tapos heat, no? And then yung tinatawag na air, heat, tsaka fuel. So normally yun yung mga fuel. Ito, no? Yung mga hydrocarbon based, no? Methane, octane, ganyan, no? Yung mga diesel, yung mga kerosene, ganyan yun, no? So maliwanag na yung konsepto ng chemical energy, no? So in a nutshell, in a very compact way of defining the word, chemical energy is a type of potential energy. Di ba sabi natin potential is stored energy, no? In the chemicals, is stored in the chemical bonds, no? Between atoms and molecules, no? So atoms ng hydrogen, atoms ng carbon, di ba? So kaya tinatawag na hydrocarbon. So natural gas,
One of which is yung propane na yung ginagamit natin sa kusina. So, ganun din yung butane, no? Kung mga nagka-samgyup tayo or yung mga naninigarilyo, no? Butane ang ginagamit na ano dyan. No, may maliliit na pansindi, no? Butane. Saka yung sa samgyupsal na uso yung butane na powered gas, no? Meron din tinatawag na food and photosynthesis, no? As part of chemical energy. Paano ba naging chemical energy yung food? Chemical energy pala tong ano, sibuyas, bawang, grapes, 'di ba? Ano ba 'yan? Oh, may oil pa, may kamatis, may keso. Paano naging chemical energy yan, Flash? Pakipaliwanag nga, third year, bulso third year. Yung food ba pinanggagalingan ng energy? Yes or no? Opo. Kasi po yung ano, Opo. sa atoms po, pag na-breakdown na po natin sila or na-digest, yung Mm. chemical reaction po, dun na po mangyayari. Tas yung magiging bagong ano po, compound, yung yung, Okay, very good, no? yan po. So yung in a practical way of explaining or 'di ba, explaining things, yung pinanggagalingan ng energy ng tao ay actually food, 'di ba? Subukan mong hindi kumain kung hindi ka manghina, no? Ay, wala akong energy na hindi pa ako kumain eh. 'Di ba ganun ang sinasabi natin? Kung wala kang ini-intake, manghihina ka talaga, wala kang enerhiya at ang enerhiya is the ability to do work, 'di ba? Energy is the ability to do work. Hindi ka makapagtrabaho kasi wala kang energy, wala kang yung lakas, 'di ba? Wala kang kapabilidad na gumawa ng iba't ibang mga bagay. So manggagaling 'yon sa food, 'di ba? So food is energy, no? Bakit? Eh 'di ba nandiyan yung mga ano, 'di ba tingnan niyo yung mga patalastas, rich in ano, calcium, rich in iron, 'di ba? Mga chemicals 'yun eh. Rich in iron, rich in kung ano-ano, 'di ba? Yung kung ano yung mga vitamins na combine diyan, no? Lahat ng 'yan, ng mga nakikita niyo sa gamot, nandiyan diyan, no? Kasi because food is medicine also, no? So nandiyan yung may mga rich in, 'di ba? May magnesium, potassium, 'di ba? So maraming chemicals diyan na nasa food. Ngayon, ano naman ang kinalaman ng food as a chemical? Nababurn ba yung food? May burning ba diyan sa pagkain? May burning ba diyan, class? Nasaan na yung sagot? May burning ba sa pagkain? 'Di ba pagka kinain mo 'yan, anong sunod na process? Pag kinain mo yung food, ano mang susunod na process, 'di ba? You have to undergo what? Para mapunta yan sa iyong Digestion po. para mapunta yan sa iyong mga muscles, sa mga veins, no, sa mga arteries, mga ligaments, no, sa mga part ng Digestion po, sir. digestion, very good. No? So digestion, no? Yung digestion ay breaking into smaller parts ng mga food particles. At alam nyo ba na ang digestion pala ay matagal, no? Napakatagal i-digest kasi imaginein mo kinakain mo ang titigas, no, yung karne ng baka, karne ng yung mga litid-litid, no, mga karne. Wala ka namang makina diyan na ano, 'di ba, pangdurog kundi yung ngipin mo tsaka yung stomach, 'di ba? Kaya lang may mga pantulong diyan, 'di ba, yung mga pantulong sa digestion. Ano 'yun, mga ano, yung ah, mga enzyme, 'di ba? Tsaka yung tinatawag na mga protein. Kaya pala natutunaw yung pagkain dahil sa protein. Eh pag walang protein, matagal matunaw, no? Kaya nagkakaroon ng rapid na pagka-process because of this protein, no? So may mga enzyme, mga enzyme na tinatawag. So
Paano pumapasok yung term na burning sa mga pagkain? Pumapasok yung burning kasi yung pagkain ay napupunta sa katawan, di ba? Napupunta sa katawan. Pag napunta sa katawan, syempre tataba, 'di ba? Tataba ka, nandoon yung mga fats, 'di ba? Mga fats, mga cholesterol, kung ano-ano pang vitamins na minerals, no? So para naman magkaroon ka ng healthy body, healthy life, no? Kailangan mong i-burn yung energy. Ano ang tawag sa energy na nakakuha sa food? Anong term? Yung fats po ba, sir? Or Hindi, yung unit ng energy na ginagamit pag sa food. Yung mga nagji-gym, mga calories nagpapasexy. po ba? Yun, calories, di ba? Pag kumain sila, ay naku, ang dami na naman calories, di ba? Yung mga nagpapasexy, mga artista, yung mga health conscious, naku, ang lakas na calories niyan, no? So, ibig sabihin yung mga food, mga cakes, soft drinks, mga cheese, mga meat, ay may calorie content, di ba? So, ano yung calorie? Natatandaan ba yung meaning ng calorie? Ha? Calorie is the unit to burn isang gram, no, isang gram ng kahit tubig or pagkain, no? At makakapag-increase ka ng unit ng temperature na degree centigrade, no? Yung isang gram pag na ano mo and then nag-increase ka ng heat, no? Ng unit ng heat na 1 degree centigrade. Yun ang ibig sabihin ng calorie, no? Alam nyo ba, maikwento ko lang, nung nasa Japan ako, pinadala ko ng DOST. Nung kakain kami sa Japan, siyempre may mga ticket kami, no? Mga voucher. Meron silang lalagyan ng pagkain doon sa mga scholar center, sa center namin, sa JICA. Meron lalagyan ng pagkain, nasa salamin, no? Parang nandun ka sa Cindy's or nasa ano ka dan, ano ba yung mga ano dito, yung parang Starbucks, no? Nakasalamin. Tapos nandun yung calorie. Nakalagay doon yung calorie. Naka-display. So, kung kakain ka, alam mo kung ano yung amount of energy galing sa food na i-intake mo. Halimbawa kung manok ba yan, or baka, or cake, or ice cream, or isda, no? So ganun ka yung Japan kasi mahilig silang magkwenta. So Japanese people are very good, are very conscious in no? Accounting things. Yan, no? So calorie ang tawag doon, ha. Pag na-burn yan, so 'di ba dapat i-burn mo para hindi ka ma-store ng mga fats, mga cholesterol, para hindi ka ma-atake, hindi ka ma-high blood at kung ano pang mga sakit, no? Yung energy na gagaling sa food, pinanggagalingan din niya ng sakit, no? Kaya sabi ng mga Japanese, what you eat is what you are. 'Di ba? Kung anong pinapasok mo sa katawan mo, yun ang kung ano ka, 'di ba? Kung healthy ka ba or sakitin ka ba o madali kang mamatay dahil na-atake ka, no? Sa pagkain 'yan, maraming namamatay sa pagkain kaysa sa gutom, 'di ba? Wala namang may nagugutom pa ba ngayon except yung sa Africa, no? Pero maraming namamatay dahil sa pagkain, kain ng kain, no? Another is photosynthesis. Paano nagkaroon ng chemical sa photosynthesis, class? Ano ba yung photosynthesis? Ano yung photosynthesis? Ano yung photo? Yung, yung Photo sa ano means po, yung sa light po, yung oo. meaning ng photo po. Yung photosynthesis po yung ano po, process po ng sa plants na ano po, pag ano nila ng tawag dun po, yung kino-convert po yung light energy into chemical energy through ano po, cellular respiration. Yun po. Sa madaling salita, yung photosynthesis is yung process
na nangyayari sa mga halaman at sa mga puno, di ba? Kung papaano sila lumalaki, nagkakadahon, no? For food production, for the growing of plants, you need light, di ba? Subukan mo na walang light, hindi yan tutubo, mamamatay, no? So every tree, every plant needs light, and it's converted to sabi mo nga mga chemicals, no, within the plants, no, kasama yung tubig, tsaka yung mga nutrients, o tutubo yung mga ano niya, yung mga dahon, tapos magbubunga, mamumulaklak, makakagawa ng pagkain. Eh yung pagkain is a source of energy yan, di ba? Yung mga inaani natin na prutas, mga talong, okra, vegetables, whatever, no, mga buko, product yan ng photosynthesis because there's a reaction between light and the nutrients doon sa halaman, no, galing sa lupa, no, so tutubo siya. Okay, so lahat ng yon ay mga chemical energy. I think maliwanag na yung chemical energy, no, whether sa food tas nababurn, yung sa natural gas, mga hydrocarbon, propane, butane, hexane, pentane, no, or sa photosynthesis galing sa reaction sa light, no, nakakakuha ng mga nutrients tsaka sa light, and then makakapag-produce ng mga dahon, mga prutas, mga sanga-sanga, no? So yun yung may chemical energy doon dito sa halaman, sa ano, sa mga prutas, no? Nagkakaroon ng chemical energy diyan. Even yung light itself, no? No, meron yang mga pakialam or kinalaman doon sa pagpo-produce ng pagkain, which is in a form of photosynthesis nga. Ngayon, we will be introducing another term, no, which is a kind of parang unfamiliar, no? Merong palang tinatawag na enthalpy of formation, no? What is enthalpy of formation? Enthalpy of formation is defined as the enthalpy change when one mole of compound is formed from its elements under standard condition or STP, standard temperature and pressure, no? Ano yung STP, no? Ang STP as halimbawa, dito ka sa lupa, 1 atmosphere and 25, no? Yun ang kadalasang ano natin, 1 atmosphere and 25 degrees Celsius. The enthalpy information of some species are the following, no? Tingnan nyo, we have 1, 2, 3, 4, apat na columns. Ang apat na columns ay naglalaman ng first column, ano yung matter, ano yung species natin. Ayan, kung ito ba ay tubig, kung ito ba ay chemicals, no? Kung ito ba ay mga gases and so on. Sa pangalawang column, ano yung formula ng mga chemicals na yon? Sa dali class, may nag-ano lang na professor. Sagutin ko lang. So, ano yung pangalawang column? Ang pangalawang column ay yung chemical formula ng mga species na pinag-uusapan. Pangatlo, yun yung unit, no, ng enthalpy sa SI, no, or metric. At ang pang-apat na column ay yung sa English, no? So species yung pinag-usapan, ito yung symbol niya, chemical formula. Ito ay yung in SI units, no? System International or metric units. Ito naman yung sa English units, no? And then tingnan natin yan, no? So katulad halimbawa, unahin natin yung water as a liquid.
ang chemical formula ay H2O, meaning 2 atoms of hydrogen combined with 1 atom of oxygen. So pareho silang gas. When you combine these two gases, you can have water, no? Magiging liquid, no? So gas plus gas is liquid in this case, no? So ngayon, ano ba tong tinatawag na kilojoule per, ano to, K-mol? Ano yung K? Ano yung K? Kilojoule per kilogram per mole. Okay? Kasi metric yan. Pag sa English, siyempre ang unit niyan ay yung energy per unit mass, no? Ito energy, joule per unit mass is pound. Ito energy is in BTU per unit mass, no? Mass unit is pound. Then pareho silang mole, no? Mole. Mole and mole. Okay? So take a look at the unit, kilojoule per kilogram per mole or BTU per pound per mole, no? So yan yung mga units natin. Now, ano ba tong negative na to? Bakit may negative? The negative enthalpy of formation indicates the amount of energy generated by forming the species. Pag pino-form mo yung tubig, pag pino-form mo yung carbon monoxide, yung dioxide, yung hydrogen peroxide, ammonia, methane, acetylene, no? Acetylene, no? C2H2 pala yun, no? Pag binubuo, no? Pag na-perform yan, yung amount of energy na na-generate ay negative, no? Kaya ganyan, no? So, enthalpy of formation, no? Enthalpy change when 1 mole of compound, kaya nga per mole, di ba? Per, ayan, no? Per mole. So, kilojoule per kilogram per mole. Naintindihan ba? Energy is this, no? Yan ang unit ng enthalpy. Nag-thermodynamics na kayo, di ba? Thermodynamics 1. May thermodynamics ba kayo? 1 and 2, tapos na ba? Yes po, sir. So kilojoule per kilogram is enthalpy, no? I-ratio mo yan sa mole, per mole, no? So, pag inano mo, mole per 1, yan, mole 1, di ba? Ito naman, 1 per mole. So kaya ganyan. Kilojoule per kilogram mole. Okay? Kilojoule per kilogram mole. So yun yung amount of energy per mole, ayan. And then, andyan yung mga values. Yung negative is just a sign or indication na ito ay amount of energy na na-generate habang pino-form yung mga species, yung mga compounds na yan, na mga mixture. Okay? So, meron naman tinatawag na enthalpy of combustion, HC. So, enthalpy of combustion of a substance is defined as the heat exchange when 1 mole of substance is completely burned or oxidized in oxygen. Ulitin natin, no? Kung may tinatawag na enthalpy of formation, meron ding tinatawag na enthalpy of combustion. At ang enthalpy of combustion ng isang substance ay dinidefine as the heat exchange, no? When 1 mole, no, yung release or absorb or release ng heat, kung ang isang element or isang compound ay merong 1 mole of substance na na-burn, na completely burn or oxidized in oxygen. So HC, or merong pang may ano siya, no, may ganitong symbol. Ano ba itong HC? Enthalpy of combustion is HP minus HR. Ano yung HP tsaka HR? Enthalpy of combustion is equal to the total enthalpy of the products. Now, P is product. Ima-minus mo yung enthalpy ng reactants. Di ba nung nagbabalance tayo, may reactants tsaka products din? Di ba? Products tsaka reactants. So, ganun din sa ngayon, no? Yung formula ng enthalpy ng combustion. I-minus mo yung enthalpy ng products,
no? I-minus mo yung enthalpy ng reactants dun sa enthalpy ng products. HP minus HR. And I think may mga formula tayo dyan, no? Which makes this topic analytical, no? So, punta na tayo sa mga formula. At the end of combustion process, the products are returned to the state of the reactants. The heat released during the combustion process is referred to as the heating value of fuel, di ba? Di ba na-take up na natin to? Pag na-burn yung kahoy, na-burn yung uling, na-burn yung hydrocarbon, yung mga propane, natural gas. Meron tayong dalawang kino-consider na, di ba? Na heat, di ba? Heating value. Higher heating value or gross calorific value and the net calorific value which is lower heating value. Anong pagkakaiba nila? Ang pagkakaiba nila is when yung pag na-burn, no, yung isa ay may kaugnayan sa na products ng water na sa combustion, no? Nire-represent mo siya na merong kasamang products of water in the combustion, samantalang yung isa ay wala, no? Yung state niya, yung isa ay liquid or tubig, yung isa naman ay gas, no? So, ang formula natin ay HHV, no, higher heating value is equal to lower heating value plus MHFG. Ano ba ito? MHFG, no? So, enthalpy of fluid, no, in a gaseous state, in a gas of the gas, no? Enthalpy of fluid, yung M is yung mass. Tapos yun yung nasa products ng tubig, di ba? Kaya nga sabi natin higher, whether it's higher heating value or lower, may kanalaman siya dun sa product ng water, di ba? Ito, water products, di ba? Di ba kasi pag nag-burn tayo ng isang fuel, di ba? We burn the fuel, we need the fuel and air, di ba? So yung air is more on the oxygen and the nitrogen. Pag pinagsama mo yung fuel tsaka air in a complete combustion, magkakaroon ka ng carbon dioxide plus water, no? So may water doon, no? Water kasama yan sa products, H2O. So for steady flow system, ano ba tong steady flow? Ang steady flow ay isang sistema na hindi siya apektado ng time. Ibig sabihin kahit dumaloy lang yung time, hindi nagbabago yung kanyang mga parameters, no? So with respect to time, no, hindi siya nagbabago ng flow, ng mga density, ng mga properties, no? And ito ay nag-exist especially sa mga sistema na malalaki, no? Ibig sabihin na hindi siya maapektuhan ng time, no? Steady lang siya with respect to time. So in steady flow, which are the case of constant pressure reactors, no? Halimbawa, yung mga constant pressure reactor katulad ng heat exchanger, mga boiler. The enthalpy is expressed in terms of its enthalpy at standard temperature pressure, no? So sa steady flow, magbabase ka pala dito sa STP, standard temperature pressure, and the sensible enthalpy relative to bakit putol to? Anyway. So ngayon, ang formula for steady flow ay eto, enthalpy equals enthalpy of fluid, no, yung initial plus the integral of Cp times T or Cp delta T lang din yan Cp delta T. Bakit naging delta T? Kasi nga may initial tsaka final, no? So this is the initial temperature. Ito yung final, no? Temperature. Dito mo yan ipapasok, no? Dito sa value ng T kasi ima-minus mo, di ba? Mula sa final na temperature final, ito yon minus temperature initial, tsaka ito, itong mga Cp na to, no? Cp, ito yung T. Cp, ito yung T. Kunin mo yung values ng initial tsaka final, or final minus initial, na para makuha mo yung pag-integrate, and then eventually makukuha mo yung enthalpy ng combustion na tinatawag, no?
So ano pa yung ibang mga formula na tinitake up dito? Applying the said equation to the energy balance equation, neglecting the effect of kinetic and potential energy, the equation would be like this. No? So governing principle is law of conservation of mass or energy. It's the first law of thermodynamics, di ba? Energy in, energy out. Yung energy na na-release, yun din ang energy na na-absorb, no? So lahat yan ay energy or in terms of heat para mapag-usapan ang tinatawag na enthalpy of combustion na sabi natin ay may kaugnayan sa reactants, no? Tsaka products. Ayan, total enthalpy ng products minus total enthalpy ng reactants, makakuha ka ng enthalpy of combustion at ito yung ating expression ng formula. So heat, lahat naman yan ay heat, no? So ano mo dito yung general ng heat. The summation of this, no? Enthalpy of fluid, ito yung initial tsaka final, Cp delta T equals work, di ba? So work plus summation of this is enthalpy plus yung integral of Cp delta T, no, in terms of products. So ito ay sa kanan products, ito ay sa kaliwa reactants, no? So ang produkto mo is like enthalpy plus work, di ba? So enthalpy plus work. Kasi work naman talaga yung mapuproduce diyan, no? Yung heat mako-convert sa energy, no, which is ability to do work. So may work diyan. So for solid, no, for solid and liquids, the change in pressure in a specific volume of the treatments of the volume of the reactants and product is negligible, but for gases, the value can be expressed in terms of RU and T. Ibig sabihin yung sa reactants, di ba? R is more on the reactants, and then yung isa ay nasa product. Okay? So to make this more sensible and more practical, more understandable, we should have some kind of mga sample problems. So ito yung ating sample problem, no? For now, tingnan muna, no? Ano yung sample problem? I'll just get fluid muna, no? So number one problem, muna tayo dito sa enthalpy of combustion tsaka enthalpy of formation. The number one problem states the enthalpy of combustion of liquid octane, no? So itong mga octane na to ay subscript, no? Hindi siguro na ayos dito sa tingnan natin kung ma-correct natin. Paano ba i-correct to? Subscript, no? Sa subscript. Yan, C8H18. Yun yung subscript ng wala. Bakit naging ganito? Ayusin ko lang muna para malinaw class, ha? Kasi baka mag-iba yung basa pag ano. Ano ba ito?
Ginawa ko lang na ano na sub, mas maliit. Yan. So, ang sabi dito, determine the enthalpy of combustion of liquid octane, no, C8H10, at 250 degrees centigrade and 1 atmosphere using the enthalpy of formation data. Assume the water in the product is in the liquid form, no? So, ano yung given natin? Dito na natin ilagay sa taas. Ano yung fuel natin dito, class? Ano yung fuel natin? Ang fuel natin ay, ano? Octane. CH 18. Yan. Anong mga condition, anong boundary condition siya nag-exist, no? So dito ay 250 degrees centigrade and then ang pressure ay 1 atmosphere. Okay? Or 1 bar. Using the enthalpy of formation data, assume the water in the product is in the liquid form. So, yung ating formula, ito yun, no? Yung na-take up natin last time. Ito yung fuel, di ba? Kung i-dissect natin to and we're gonna label this, ito yung fuel, ito yung component ng air, di ba? Kasi air is mainly composed of oxygen and nitrogen, di ba? Then, ang magiging produkto, alam natin ang magiging produkto ay ito, carbon dioxide plus water. And then, may mga ilang traces ng nitrogen. Okay? So, ang formula ay ito. Mapapansin nyo, meron siyang mga tinatawag na prefix doon sa mga sa formula na tinikap natin. No? Ito. Prefix A, prefix B, D, saka E. No? So may mga prefix, naalala nyo pa ba yun? May mga prefix tayo na tinikap. Sandali. Yan, no? So yung pinag-uusapan natin ngayon sa enthalpy of formation, ito yun, no? Yung stoichiometric combustion formula ng hydrocarbon fuel. For example, if you are dealing with hydrocarbon fuel like methane, ethane, octane, no? Pentane na nakabase sa carbon tsaka hydrogen, ito yung susundin natin. So balikan natin, ano ba yung M? Yung M is the number of carbon atoms in the fuel. So etong carbon dito, pareho rin siya ng carbon doon, no? So M equals B. So etong carbon dito, yung atoms diyan, eto rin 'yon kasi carbon nga eh. No, M equals B. Ano naman yung N? N yung yung subscript ng hydrogen, 'di ba? So eto in the fuel, no? So equivalent rin 'yun sa 2D, no? So hanapin mo yung D diyan, no? Yan. Kung 2D, yun yung isa, yung N. A, nasaan yung A? Makikita mo yung A doon sa coefficient ng part ng air. Kasi air is mainly composed of nitrogen and oxygen, di ba? 78 nitrogen, 21 ng oxygen. So, ito, air to. Okay? Then ang isa pang meaning ng prefix na A, yun yung M plus N over 4. So, kunin mo yung M, kunin mo yung N, divide mo muna sa 4. Oh, ito yung M, N plus 4. So, ito yun. A. Okay? A. Yan. Ano man yung B? Saan mo makikita yung B? Yung B naman ay makikita mo as a coefficient of the carbon.
So ito na, yung coefficient ng carbon, number of carbon dioxide, mole, nasa mole siya. Ito, kasi if it's in the coefficient, it's a mole. If it's in the subscript, it's an atom. No? So ito yung mole of carbon dioxide, side B equals M. So yung dito na M, na subscript ng carbon, yun din naman yung coefficient dito sa carbon dioxide, which is equal to B, no? B equals M. Ano naman yung D? Saan mo makikita yung D? Doon naman sa anything in front of water, anything or any coefficient that is found in front of the water na compound ay D, no? And ang isa pang definition nun ay N/2. Yan, no? So N/2. Water vapor or moisture produced. Mole of water. And then yung E as the last variable or coefficient is the number of mole of nitrogen. So as you can see, meron ng nitrogen dito, no? So yung carbon, hydrogen, which is fuel, pag inad mo yung components ng air, which is oxygen and nitrogen, magiging, kung complete siya ng combustion, magiging carbon dioxide siya plus water. Diba? Carbon dioxide plus water. And then may humabol pa kasi na, na nitrogen or traces ng nitrogen. So balik na tayo rito. Yan, no? So pinapahanap sa atin yung enthalpy of combustion, no? Of liquid octane at 250 degrees centigrade and 1 atmosphere as a pressure. Using the enthalpy of formation data, assume the water in the product is in the liquid form. Yan. So ito yung formula natin, and since the fuel is hydrocarbon, magiging ganyan, no? So all you have to do is to plug in, no? Doon sa fuel part, 'di ba? Siyempre hanapin mo yung M tsaka N. 'Di ba? Ano yung M natin? 8 tsaka 18, 'di ba? So our M tapos M over plus N over 4. Then yung sa part naman ng fuel is oxygen plus 3.76 N2. Oxygen and nitrogen. Diba? Ang product, so ito yung sa left side, ito yung sa ano to? Reactants. Ito yung sa side ng products, no? Doon sa okay na tayo dito sa may reactants, di ba? Doon na tayo sa product. Ano yung sa product? M. Eh di ba M yun yung coefficient ng carbon, di ba? Kung ano yung M, yun din yung sa C, no? Kung ano yung coefficient na yun ng carbon, yun din yung sa carbon sa unahan. So M equals 8, no? M times CO2 plus N over 2 H2O plus 3.76 M plus N over 4 tapos nitrogen, no? So substituting values, CH18 tapos M plus N over 4 is 12.5. Paano nangyari yun? Ano ba yung M natin? Ano yung M? I-break down lang natin dito para na malinaw. What is M? 8. Ano yung N? N is 18. Tama ba? Balikan natin yung formula. No? CMHN, no? C8H18, so magiging ganyan yan, no? So yun yung pag-compute, no? Bakit tinatanong nyo kung saan galing yung formula? Ayan, no? So yun yung pinaka-formula natin na ginagamit ngayon, no? So tingnan natin yung detalye para at least may proof tayo na talagang yun ang nakukuha sa
calculation, no? So what is N? 18 over 4. Ilan? 18 over 4, ilan? 9 over 2, 4.5. I-add mo yung 4.5 dito is ilan? 12.5, tama? 8 plus 4 is 12 plus 0.5. So 12.5. Yun, no? So ilalagay mo ngayon yung m plus n over 4. So 12.5, yun ang coefficient ng air part, 'di ba? Kasi fuel plus air, fuel plus air. So magiging coefficient ng fuel ay 12.5, galing yan sa m plus n over 4. Yan. So what are the components of air? Oxygen plus 3.76 nitrogen. Yun ay sa reactants, at ang sa product ay M. Ano yung M? Di ba M nga is yung sa carbon. Ito. Yung subscript ng carbon. So M equals 8. Diba? Then carbon dioxide plus N over 2. Ano ba yung N over 2? Ano 18? Diba? N equals 18. So 18 divided by 2 is 9. H2O. Plus yung traces ng mga oxygen, 3.76 M plus N over 4. So nalaman natin na M plus N over 4 ay 12.5. Di ba? So sabi natin yung M na expression plus N over 4 is 12.5. So ang gagawin mo ngayon, yung 12.5 ay imumultiply mo sa 3.76. Di ba? So ito, 12.5 times 3.76. So 12 times 3 is 12 times 3? 36. Tapos yung 0.5, di ba? Kalahati. Tapos ito naman ay 0.76. No? So pag in-add mo yan, meron kang 47, no? Na nitrogen. Dun sa product. Natandaan, ito ay product, no? Side, ito ay reactants, no? Yung R. So further down is yung mga formula na dito sa tinatawag na enthalpy of combustion. So siyempre, magre-refer tayo sa di ba, sa formula. Ito na yung formula. Yan. So ang formula, enthalpy of combustion is the summation of N sub P, tapos yung enthalpy of fluid plus the integral of Cp delta T with limits TOT. Yeah? Yan yung sa products, and then sa products. Sa kabilang side naman ay iburay ko lang parang. Sa products to, no? Tapos yung sa reactants ay yung nasa kabila. So ano yung nasa kabila? Ito yun. Ima-minus mo, di ba? Kasi ang ating formula is product. The enthalpy at product minus the enthalpy of reactants, no? Para makuha natin yung enthalpy of combustion, no? So enthalpy ng product minus enthalpy ng reactants. No, saan yung reactants? Ito kaya nga, it is exemplified by or represented by the R na subscript, no? Ito P naman dahil ito ay products. Pag minus mo sila, yun yung enthalpy ng combustion, no? So after that, we just could have this substitution of values, no? So let me erase this para hindi naman siya cluttered.
So magiging ano siya, no, maglalagay lang tayo ng substitution, di ba? So when we substitute this, no, so H equals NCO2 ng H plus H water, H2O plus C8H10. Ito na yung sa octane, no? And then sabihin natin na ito ay kinuha mula doon sa ito. At carbon, ano to? HH18. Yun ang sa octane. Tapos ito yung sa product. Laging may water. Tapos ito na yung sa ano to? Ito yung sa octane. Diba? Ito naman yung kasama na yung combustion plus water. Yan. May water tsaka combustion. So ipapag-minus mo yung sa product minus yung sa reactant. So all you have to do is to plug in, no, yung mga values. So dito ilalagay mo na, no? 8. Bakit naging 8? Kasi 8, 'di ba? 8 yung ano carbon 'Di ba? So ayan, 8 mole, no? Tapos 393.52 mg per mole ng carbon dioxide, no? Ng carbon dioxide. And then 9k mole times negative 286.14, no? Kilojoule per kilomole. And then pag sa ano, i-substitute yung values, magiging 1k mole minus 250.21 megajoule per kilomole. Ito na yon, no? Yes. So when you do the simplification, you will arrive at 5,473.21, no, megajoule per kilomole of octane, no, megajoule, no, ibig sabihin million joule, no, 10 to the 6. Ay naku, nawawala. Sandali ah. Yan. Nakikita ba yung ano class? Nakikita pa? Nakikita yung screen? Yes po, sir. Kasi bumibitaw yung ano, bumibitaw yung net. Sorry, no? So pag minanipulate mo yan, yung negative 5473.21, pinapaliwanag lang dyan, yan yung amount of energy na na-produce, no, when there is this reaction, kaya negative, no? Sign convention lang yan. So ang ating unit ay megajoule, which is a million joule over kilogram mole, no, of this methane. So when you try to convert this into kilogram, no, kasi nakamole yan, no? Ang mangyayari dyan ay 48.01. Okay, megajoule per kilogram of octane. No? So yun ang magiging sagot. No? So kasi, di ba, inano natin yung mga pag-conversion ng mga mole, no, to grams or kilograms. No? Okay, so anong oras na ba? 11:50. So isang ano na lang siguro. Isang problem na lang bago tayo tumalon sa isang topic, no? Hanggang anong oras ba tayo class dito? Anong oras tayo? 1:30 po, sir. 1:30 po pa? ata. 1 siguro kasi 10. 'Di ba 10 1 tayo po. nagsimula, 3 hours lang siguro. Oh. Kasi mahirap 1:30 naman. po, sir, base po sa schedule. 1:30 pero nag-start tayo ng dapat kung 1:30 mag-start tayo ng 10:30, 'di ba? 10:30. Opo, sir, 10:30 to 1:30. 10:30 to 1:30. Okay. Anyway, nag-start naman tayo ng 10 pero nag-leave ano pa lang ako, nag-consume ako na para
mag-break muna kasi may inaasikaso ako, no? So tingnan natin kung aabot tayo, all we have to do is to take up muna to, no? Kasi mahirap na maubusin yung 3 hours sa lecture, no? Baka no, kasi yung pag-absorb ng mind natin baka hindi na practical, no? Kumbaga wag nating sagarin yung 3 oras na lecture, no? Kasi may mga break doon for every hour 10 minutes, no? So let us see kung saan tayo makarating, pero we have to consider this another problem, no? Sa enthalpy of combustion. So number 2 problem states that what is the enthalpy of water vapor at 18,000, ano tong R? Ano itong R? Ano yung R class? Ano yung R? So, yung R dito no, sa particular problem is we are referring to temperature and pressure kasi, no? So it is an absolute a value, no, of temperature, no? So from Fahrenheit magiging Rankine if you add 460. So ang unit ng temperatura na binabanggit diyan ay 18,000 Rankine, no, degree Rankine. At ang pressure, no, doon sa condition na yan ay 1 bar, no? 1 bar. So ano ba yung 1 bar? 14.5 PSI. Okay? 1 bar. Boom. So what is the enthalpy of water vapor at 18,000 degree Rankine and 1 bar? What is the heat transfer in the formation of reaction of water from hydrogen and oxygen if the products are at 18,000 degree Rankine and the reactants are at standard conditions? May dalawang condition yung reactants, no? A at a standard condition and B at 9,000 degree Rankine, no? So maraming tanong, no? What is the enthalpy of water vapor at 18,000 degrees Rankine and 1 bar? What is the heat transfer in the formation of reaction of water from hydrogen and oxygen if the products are 18,000 degree Rankine and the reactants are at standard conditions as letter A, and letter B if it is in the temperature of 9,000 degrees Rankine, no? So ngayon, how do we solve this? So we can solve this using the given parameters. Ang 1 bar is 14.5 PSI, approximately 1 atmosphere, no? Kasi 1 atmosphere is 14.7. So may 0.2 lang na difference, no? So 1 atmosphere, di ba? Atmospheric pressure, di ba? 14.7 PSI. So yun din yung 1 atmosphere. So 1 bar is approximately 1 atmosphere and the enthalpy of the water vapor is ito, no? So dapat lang sasauluhin niyo yung formula, no, kasi bawal naman yung formula sa board exam, no? So dapat sinasaulo. Kung may lumabas na problem na ganito, no, sa combustion, no? It's part of the board exam. So what is the enthalpy of water vapor? Ang enthalpy formula is enthalpy equals initial enthalpy of fluid plus the initial temperature that the final temperature is limits of Cp delta T, no? CPT. So normally you will be given the temperature and then you can compute for Cp, no? Kasi yung temperature naman ibibigay naman yung maximum minimum, no? So ito yung maximum, higher, no? Highest temperature is maximum temp. Ito ay minimum. Minimum temperature. Okay? So with that formula, let us proceed, no? Para matapos natin to. The enthalpy of formation is